Meron tayong mga Shopee finds galing sa Backlos. Huwag na nating patagalin. Let's get it on! Nalalapit na ang holiday season at syempre baka iniisip mo kung ano yung mga pwede mong ipangregalo sa mga tropa mong siklista or sa sarili mo. So meron tayong mga products galing sa Backlos na titignan natin now na. So ang unang product natin ngayon yung Backlos Tubeless Rim Tape. May box siya na ganyan at ito naman yung likod. Pwedeng CX, Gravel, MTB at Road. 28mm yung kinuha ko. Usually, kung anong inner width ng rim mo, yung pinaka-size nun, dagdagan mo lang ng 2mm para makuha mo yung tamang size ng tubeless rim tape na bibilin mo. So, buksan na natin. So, medyo familiar yung kulay. Parang may pinagayahan to. Pero tignan muna natin yung ibang laman. May manual na hindi nyo naman babasahin. So, iba-ibang language yan. At may 4 na sticker. So, bahala ka kung saan may didikit yan. So, ito na yung tape natin. Kulay pink. Meron talagang kakulay ito eh. So, alam mo na talaga kung saan yan kinopya. So yan yung mga nilalaman nung pinaka-package. Available ito sa mga sizes na 17mm, 19mm, 21mm, 23mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32 at 35mm. So 10 meters ito, so depende kung gaano kadaming ikot ang gagawin mo sa isang rim. Sabi sa package, pag 26 daw, makakalima ka. Pag 27.5, 4 naman. Pag 29, 4 din. Sabi ko nga kanina, yung sukat ng inner width ng rims mo, dagdagan mo lang ng 2mm para malaman mo yung tamang sukat ng lapad ng rim tape na kailangan mo. So transparent pink yung pinaka-tape natin. So pag ikakabit mo na yung tape, so yung part na may puti, tanggalin mo na yan. Baka maging cause pa yan ng pag-leak ng hangin. So tinest ko yung dikit, madikit naman. Actually sobrang dikit nga eh. Ang kinagandaan ng adhesive na ito, hindi to basta-basta mag-iiwan ng residue sa rim mo. Unlike pag duct tape ang ginamit mo. Ako madalas ako gumagamit ng duct tape eh. So pag tinatanggal ko medyo nakakainis. Ito sigurado malinis yan pag tinanggal mo. So tinry ko na ikabit, okay na okay to kasi pag duct tape kailangan mo pang guntingin or i-cutter para makuha mo yung tamang sukat. Ito dahil nakasukat na, hindi mo na gagawin yon. Hindi ko na kayo ibubore sa installation process pero ayan, nakikita nyo naman, kinakabit ko na. Marami namang video yan sa YouTube so i-fast forward na natin to. So madali naman siyang i-install, basta tama lang yung procedure na gagawin mo. And I think mas better tong rim tape na to kaysa gumamit ka ng duct tape. Mas less yung sakit ng ulo in a long run. So yan, maganda ang lapat. Nasa pag-i-install na lang talaga kung magkaka-bubbles yan. Pero solid product to galing sa Backlos. So gusto ko to. So every time na mag-tubeless ako, ito na yung gagamitin kong tape. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. So next product natin itong Backlos COB Lights. So yan lang yung mga features sa box. And sa loob may 2 bags. May laman na isang pula at isang puting ilaw. So buksan natin tong mga to. So ito yung puti, maliit lang siya. Nasa 4.1 by 2.3 yung pinaka-size nung ilaw. So may kasama siyang strap pang mount at charging cable na decent naman yung haba. USB Type A to Type C na yan. So ito naman yung pula. Basically parehas lang siya nung isa, kulay red lang. And of course meron din siya nung strap at USB cable pang charge. So yan yung pinaka-nilalaman ng package. So ito yung pinaka-ilaw. Andyan yung power button niya. Pipindutin mo lang ng pipindutin yan to cycle through the modes. So meron tayo ng pinakamalakas, tapos meron yung mas mahina ng konti, slow blink, at yung strobe light. So syempre yung pula, ganun na ganun din, parehas lang. So meron yung clip sa likod, dyan mo din ilalagay yung pinaka-strap niya para ma-mount. So dahil parehas nga siya, pati yung modes parehas lang din. Meron siya ng malakas, meron siya ng mas mahina, meron din siya ng slow blink, at strobe lights. Ang kinagandahan nga nito dahil may clip siya, pwede mo i-clip sa mga bag mo. Tulad ko, minount ko siya sa pinaka belt bag ko. So, ayan, magagamit mo siya as ilaw sa likod. Ganun din yung puti, pwede mong ilagay yan sa likod. Walang problema dyan. At syempre, dahil nga may strap siya, pwede mo siyang i-mount sa handlebars mo para gawing front light. Napakadali lang namang i-mount, strap mo lang siya dyan. At meron ka ng front light. At ganun din, pag gagamitin mo siya sa likod, napakadali lang yung strap, pwede mo siya ilagay sa seat post mo. At meron ka ng tail lights. Maganda yan para nakikita ka sa daan. Importante pa naman ang visibility dahil sa kalsada maraming kamote. So para maiwasan yung pagiging kamote nila, kailangan nakikita ka nila. Example lang yan ng pinag-mountan ko. Pwede mo pang i-mount yan sa ibang pwesto, ikaw ang bahala.
So ina-advertise nila as rear and front ito, pero para sa akin parang rear siya parehas. Though pwede mo naman talagang gamiting front yung puti, pero pang emergency lang lalo na kung naiwan mo yung main light mo at wala kang ibang magagamit. Yung puti kasi medyo kalat yung ilaw niya, so hindi siya direct light kaya hindi ganun kalakas yung ilaw niya para gamitin mong pang front. Pero sabi ko nga, in case ng emergency, kailangan mo lang ng ilaw, pwede naman siya, magagamit mo naman siya. Lalo na kung sobrang dilim nung nadaanan mo, pwede naman siya. At okay din siya sa mga zero visibility, lalo na sa mga foggy or maulan para nakikita ka nung nasa harapan mo or yung kasalubong mo na meron silang kasalubong. So para sa akin, yan talaga yung pinaka-purpose ng dalawang ilaw na ito. Next up naman natin ay itong Baclos handlebar tape. So ito yung pinakalalagyan niya, matigas na plastic. Ito naman yung pinakalikod niya na may installation procedure. So ito hindi muna natin ito ikakabit pero titignan natin kung anong meron dito. So meron na palang sample texture dito sa harap para maramdaman mo na yung initial feel bago mo pa siya ikabit sa handlebars mo. So buksan na nga natin to. So una mong makikita itong tape na ito. So ito yung tape na pang secure sa dulo. Usually hindi ko ginagamit yan. Gumagamit pa rin ako ng electrical tape kasi mas maganda yon. Pero kung wala kang electrical tape, pwede mong gamitin yan. Sa package meron din pala ng mga bar and plugs. Friction mounted to, so isasaksak mo lang to sa dulo ng pinaka drop bars mo. Kaya isang pares yan. At hindi lang yon, meron pang another bar and plugs. Pero ito, may screw naman para masecure mo siya dun sa dulo ng drop bars mo. In fairness naman kay Baclos, thoughtful siya at nag-include siya ng dalawang pair na pwede mong gamitin. Ikaw na lang bahala kung anong trip mo dyan sa dalawa. So ito na yung pinaka bar tape, nakaroll lang siya na ganyan and then meron siyang parang plastic na nagsisecure sa kanya. Floral ang kanyang design. At marami pang iba-ibang kulay niyan. Ililink ko na lang sa description para makita nyo yung iba-ibang kulay. Pero napili ko yung Bianchi Black. So yung pinaka-design niya, nandito yung floral sa kabilang dulo. And parang gradually magbabago siya into black sa kabilang dulo. And then yung magiging itsura niyan, yung pinaka-design nandun sa drops. And then yung pinaka-black part, mapupunta siya dun sa tops ng pinaka-handlebars. Pero nasa sayo naman yan kung ano yung nasa tops or kung ano yung nasa drops. In fairness naman, maganda yung pinaka-texture niya. And also, tulad ng mga ibang bar tips, meron naman tong adhesive sa likod, so hindi ka na mahihirapan mag-mount niyan. Pero sabi ko nga kanina, hindi ko pa to gagamitin. Bago pa kasi yung bar tape ko sa gravel ko. Pero kung magpapalit na ako ng drivetrain, lalagay ko na to. So abangan yan, kung magpapalit ako ng drivetrain, subscribe na. Susunod natin ay itong Baclos Yino 35 Plus na stem. So yan lang yung box niya, very basic. At ito na yung pinaka-stem, super solid. Available pala to sa mga kulay na blue, red, titanium, oil slick at itong nasa atin ay kulay black. 35mm to na short stem na may 31.8 na clamping. Made out of aluminum. Anyway, may video nga pala tayo tungkol sa tamang paggamit ng mga salitang alloy at aluminum. Kasi magkaiba talaga yan. Lalagay ko dyan sa cards at lalagay ko din sa description para panoodin mo para hindi ka nagkakamali. So inuulit ko, gawa ito sa aluminum. CNC yan, makikita nyo naman may mga marks pa nung pinaka-bit na nag-CNC sa kanya. Kaya ito yung napili ko kasi low stock siya, meaning yung pinaka-clamping niya sa steerer tube napakababa. So kung ang problema mo naputol mo ng maiksi yung steerer tube ng fork mo, ito yung pwede mong maging solusyon. Sa kaso ko kasi yung pinaka-fork ko galing sa maiksing head tube, kaya maiksi na yung putol ng steerer tube. Kaya nung nilagay ko siya sa mas mahabang head tube, maiksi na yung nakalabas na steerer tube. Kaya perfect tong stem na to sa mga ganitong sitwasyon. Anyway, kung bibili ka pala ng stem na ito, meron itong design flaw. Pero bago ko i-explain yung design flaw, tanggalin ko muna tong lumang stem natin. Sa unang design flaw pala natin, mahihirapan kang maglagay ng spacer sa taas. Gawa ng kung makapal-kapal yung spacer mo, hindi siya papasok dun sa pinakataas nung bukana nung stem. Dapat mas manipis na spacer ang gagamitin mo. Pero kung hindi ka naman naglalagay ng spacer, okay na yan, yung top cap na kagad, diretso na. Kung ganun ka, hindi ka magkakaroon ng problema. Next design flaw natin ay itong pinaka-clamping area niya sa handlebars. Kung titignan mo yung stem, mayroon siyang 2 piraso. Pero ang problema, itong mga piraso na ito, hindi mo siya basta-basta maisisiksik sa pinaka-handlebars mo kasi hindi siya papasok. Kasi maliit yung bukana ng stem piece. Hindi mo siya basta-basta may papasok dyan. So ang pinakasolusyon ilalagay mo muna itong stem piece na ito sa maliit na part ng handlebars. Tapos i-slide mo siya papunta sa gitnang malaking part. Kung naka-straight bar ka, hindi ka masyadong magkakaroon ng problem.
Pero kung naka-riser ka, ayan, medyo kailangan mong masahihin ng konti para maipasok mo sa pinakagitnang part ng handlebars. Pag naipasok mo na yan dyan, hindi na yan basta-basta matatanggal. Kung tatanggalin mo siya, kailangan mo siyang i-slide papunta sa maliit na part ng handlebars. So may solusyon naman yung design flow na yan. Or talagang dinesign nila na ganun. So pag nakabit mo na yun, pwede mo na siyang i-mount dun sa pinaka-stem. So okay naman din talaga. Solid naman yung stem, maganda yung forma, yung mga design flow kaya namang solusyonan. Pero yun nga, ang pinakabentahe nito ay yung low stock na clamping niya sa steerer tube. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinyon na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So last item natin ay itong backless cassette. Ito yung pinaka-box niya. Sa likod, wala naman masyado nakalagay. So ilabas na natin yan. Naka-plastic pa yan, labas na natin sa plastic. So yan na yung pinaka-cassette natin. So yung lock ring tsaka yung dalawang cogs ay nasa likod, held by a plastic insert. So tanggalin na natin. So yung pinaka-cassette natin ay binubuo ng 6 na parts. So ito yung pinaka-lock ring, yung smallest cog which is 11 tooth, at ito naman yung 13 tooth na cogs natin. At ito naman yung isang part, isang piece na yung 15 at 17, and another piece naman yung 21 to 30. At yung pinaka last piece, yung pinakamalaking mga cogs, yung 32 hanggang sa 46T. Sa backless, available to sa 8, 9, 10, 11 at 12 speeds. Marami kang pwedeng pagpili ang gear ratio, so ikaw nang bahala kung anong matitipuhan mo at kung anong tawag ng iyong pangangailangan. Available nga lang pala ito sa HG spline. So kung naka-micro ka or naka-XD, hindi pwede sa'yo ito. Yung nasa atin is made out of steel. So may silver part at black part, pero parehas steel yan. Normally kasi sa mga ganitong cassette, yung mga black parts, gawa yan sa aluminum to save weight. Pero itong sa backless, steel lahat yan, yung silver tsaka yung black. Kita nyo naman, nadidikitan ng magnet eh. Kung titignan mo kang maganda naman yung mga rematch niya or yung mga rivets, mukhang matibay naman at hindi babaklas basta-basta. And yung pinaka-spider niya is made out of aluminum. Yung sa malaking piece at saka sa maliit na piece, parehas yang aluminum. So tinry ko ikabit. So fast forward na natin yan. So nung nakabit ko na, okay naman. Wala naman siyang mga alog-alog. Nagagawa naman niya yung trabaho niya as cogs. So maganda itong pamalit if ever worn out na yung dati mong ginagamit. Mukhang maganda naman yung steel na ginamit, mukhang hindi naman siya basta-basta mabubungi. But syempre, as a cheap product, wag mong i-expect to na mag-work to na katulad ng Shimano XT mo. Pero kung galing ka naman sa mga VG Sports or Sunshine, halos parehas naman sila ng performance. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. So itong 5 products natin na galing sa backless ay magandang pangregalo sa mga kaibigan mong siklista or sa sarili. Ako personally ang nagustuhan ko dito yung stem at yung rim tape. Yung stem kahit may mga design flaws, pag nasolusyonan mo naman na set and forget na. And mas importante yung function niya as a stem. Lalo na yung low stack height nung clamping niya sa steerer tube. At yung rim tape naman, lagi ko kasing problema yan. Lagi akong gumagamit ng duct tape na nakakainis. So ito na yung bibilin ko from now on. Okay naman lahat ng items. So maglilink na lang ako sa description, puntahan nyo na lang para makita nyo yung mga exact price. I-sure nyo na lang na yung mismong link na yon para legit yung seller na mapupuntahan nyo. At nandyan din pala yung FB ko at Instagram, follow nyo ako dyan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ano pang inaantay mo? Mag-subscribe ka na para sa mga susunod na videos gaya nito. Ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatiling bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Paalam!